Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Adrian. Isa akong history researcher na matagal nang kumakalap ng mga kwento tungkol sa mga lumang lugar sa Bulacan. Pero may isang lugar na lagi kong iniiwasan noon pa man. Isang lugar na binalot hindi lamang ng dugo at kasakiman, kundi ng walang katapusang paghihirap. Ang lugar na iyon ay ang Bahay na Pula sa San Ildefonso, Bulacan. Marami na akong nabasang dokumento tungkol dito, lalo na noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ang kwento ng mga kababaihan mula sa San Miguel, Bustos at San Rafael at iba pang karatig na bayan ay palagi kong binabalikan dahil sa sobrang bigat nito sa kasaysayan. Ngunit kahit ganoon, hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na ako mismo ang makakaranas ng presensya ng mga kaluluwang naiwan doon. Hanggang sa isang gabi ay nagpasya akong puntahan ang lugar, hindi para mag-imbestiga, kundi para muling buuhin ang isang research video na kailangan kong gawin. Hindi ko inakala, Boss Pao, na sa simpleng pagbisitang iyon ay magsisimula ang isa sa pinakanakakakilabot na karanasang nagbago sa pananaw ko sa mundo. Dumating ako sa San Ildefonso bandang hapon. Makulimlim ang langit at tila ba may paparating na bagyo mula sa direksyon ng Doña Remedios Trinidad. Habang papalapit ako sa lugar kung saan nakatayo ang lumang Bahay na Pula, ay napansin kong kakaiba ang katahimikan. Ang mga puno sa paligid ay halos hindi gumagalaw. Kahit may kaunting hangin, ang damo ay tuyo, ngunit tila may naglalakad sa ibabaw, kahit wala naman akong nakikita. Wala na halos natira sa lumang istruktura, kundi ang ilang pulang ladrilyo, pundasyon at sirang poste. Mga bakas ng makasaysayang bahay na minsang pinamugaran ng mga sundalong Hapones. Ngunit kahit sira na ito, Boss Pao, ay ramdam na ramdam pa rin ang bigat ng nakaraan. Parang may pumipigil sa akin habang naglalakad ako papasok sa lugar. Mabigat ang hangin na para bang hinihigop ang sarili kong lakas. Nilapag ko ang aking bag at kamera. Kumuha ako ng ilang larawan. Sinubukan kong maging kalmado. Ngunit bawat shot ko ay may kakaibang pakiramdam. Para bang hindi ko kasama ang sarili ko. Parang may ibang nagmamasid sa akin mula sa mga aninong hindi ko makita. Habang papunta ako sa natitirang bahagi ng dating sala, ay napansin ko ang mga marka sa mga pader. Mga gasgas na parang marka ng kuko. Ang ilan ay mahahaba, ang iba ay paulit-ulit na may parehong direksyon. Tila ba ito ay pagmamarka ng desperasyon, galit o isang hiling na hindi sila nakalabas. Habang iniikot ko ang lugar, ay pinilit kong alalahanin ang mga testimonya ng ilang matatandang nakausap ko mula sa Barangay Matang Tubig at Barangay Sapang Putol. Marami sa kanila ang nagsasabing may mga pagkakataong naririnig pa rin nila ang mga yapak, mga hikbi at mga sigaw mula sa direksyon ng Bahay na Pula tuwing gabi. Sabi ng isang matanda, may mga kababaihang nawawala noon na huling nakita sa direksyong ito. Hindi na sila nakabalik at ang iilan na nakalabas, hindi na kailanman nakapagsalita ng diretsyo tungkol sa kanilang naranasan. Habang iniisip ko ang mga kwentong ito, Boss Pao, napansin kong may amoy na sumisingaw mula sa lupa.
Hindi ko maipaliwanag. Ang amoy na ito ng lumang kahoy, luha at dugo. Hindi ito dapat naroon, lalo na at taon na ang lumipas. Sa gitna ng pag-iisip ko, bigla kong naramdaman ang pagbigat ng hangin. Para bang huminto ang lahat. Walang ihip ng hangin, walang huni ng ibon, walang ingay sa paligid. At nang tumingin ako sa kanan ko, ay doon ko nakita ang isang aninong nakaangat mula sa lupa. Hindi siya malinaw. Parang usok na mabagal gumalaw. Nakayuko iyon at mahaba ang buhok. At unti-unti itong bumaling na para bang alam nitong may tao sa paligid na hindi dapat naroon. Tinangka kong umatras, Boss Pao, pero bawat hakbang ko ay tila isang bundok na tinutulak ako. Para akong hinihila ng lupa. Para akong nakakadena sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung panaginip yon o hindi. Pero ramdam ko ang lamig na parang yelo na gumagapang sa paa ko. Habang unti-unti akong lumalayo, ay doon ko naramdaman ang kakaibang presensya sa gawing likuran ng natitirang hagdanan ng bahay. Ang hagdanang iyon, kahit sira na, ay tila naglalaman ng mga yapak na hindi nakikita ng mata. Hindi man gumagalaw ang kahoy, rinig ko ang bagal na pag-akyat ng mga yabag. Paakyat at pababa, paulit-ulit, para itong ritual, para itong alaala na inuulit ng lugar. Habang nakatayo ako sa gitna ng mga durog na bato, napansin kong nagbabago ang kulay ng paligid. Parang mas nagiging pula ang mga ledrilyo, mas matingkad, mas sariwa. At nang ilapit ko ang kamay ko sa isa sa mga pader, ay nagulat ako nang makita ang kakaibang detalye. Parang basa, parang bagong pintura. Pero hindi ito pintura. Amoy dugo iyon. At sa mismong sandaling iyon, ay biglang lumamig ang batok ko. Hindi basta malamig. Parang may malamig na palad na marahang humawak sa akin. Kasunod nito, ang mahinang paghinga sa likuran ko. Mabagal lang, humahabol ng hininga, punong-puno ng puot. At hindi ako lumingon, Boss Pao. Hindi ko kayang tignan. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko magawa. At doon nagsimulang mabuo ang paligid. Hindi na ang sira at abandonadong labi ng bahay, kundi ang itsura nito noong panahon ng pananakop. Parang kumurap lang ako at ibang panahon na ang nakikita ko. Nakita ko ang pulang dingding na buo pa, ang mga pintong nakasarado, ang ilaw mula sa bintana na parang kandilang humihinga. Nakikita ko ang anino ng mga taong naglalakad. Hindi ko sila makita ng malinaw, pero sigurado akong mga kababaihan sila. May ilan na umiiyak, may ilan na duguan ang braso, may ilan na tila walang mata. At sa gitna ng lahat ng ito, doon tumayo ang aninong mas matangkad. Suot ang lumang uniforme ng sundalong Hapon. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam ko ang kasamaan ng tingin niya. Parang nakikita niya ako kahit nasa ibang panahon ako. Hindi siya gumagalaw, Boss Pao, pero unti-unti siyang lumapit. Hindi sa paglalakad, kundi parang dumudulas ang anino niya papalapit. Dahan-dahan, walang tunog. At habang papalapit siya, ang mga kababaihan sa paligid ay unti-unting huminto sa pag-iyak. Napatigil sila, tumingin sa akin ng sabay-sabay. Wala silang imik,
Walang ekspresyon. Parang humihingi ng tulong o humihila sa akin para sumama sa kanila. Sa sobrang takot ko, Boss Pao, ay napapikit ako. At nang magbukas ang mata ko, ay wala na ang lahat. Balik sa sira, durog at luma. Pero hindi na pareho ang pakiramdam. Parang may naiwan. Parang may sumunod. Tumakbo ako palabas ng lugar. Hindi na ako nagbalik para kunin ang ibang gamit ko. Pagdating ko sa kalsada, ay doon lang ako nakahinga ng malalim. Pero kahit papalayo na ako, ay ramdam ko pa rin ang mabigat na tingin mula sa loob ng lupa. At nang makauwi ako, Boss Pao, may nangyaring hindi ko lubos maisip hanggang ngayon. Pagbukas ko ng kamera ko, ay wala ang mga kuha ko. Wala ang mga larawan ng pader, ng lupa, ng bahay. Pero may iisang litrato na naroon. Isang litrato ng pulang pader. May 3 marka ng kuko. At sa likuran ng larawan, ay may hugis anino na nakatayo. Hindi ko iyon kinunan. Wala akong alam kung paano yun napunta roon. At simula noon, tuwing 7:00 ng gabi, may naririnig akong yapak sa labas ng bintana ko. Mabagal lang, Boss Pao, pero paulit-ulit. Parang inaakyat ang hagdan na wala naman doon. At minsan, sa salamin, nakikita ko ang pulang pader kahit nasa kwarto ako. Magandang gabi, Boss Pao. Ako si Eladio, tubong Barangay Tilapanan, Puerto Galera. At ngayong gabing ito ay ibabahagi ko ang karanasang nagpabago sa buong pananaw ko tungkol sa mga kababalaghan sa Mindoro. Karamihan ay nakaririnig lamang ng kwento tungkol sa wakwak. Ang nilalang na sinasabing nagbabalat kayo sa araw, nag-aanyong ibon sa gabi, at kumakain ng laman ng tao. Marami ang nagsasabing alamat lang ito. Ngunit matapos ang naranasan ko sa kabundukan ng Tilapanan at sa liblib na bahagi ng Tamaraw Falls, hinding-hindi ko na masasabi na kwento lang ang lahat. Nagsimula ang lahat, Boss Pao, nang tanggapin ko ang trabaho bilang tagahatid ng mga supplies sa mga sityo na nasa mataas na bahagi ng bundok. Mahirap ang trabaho, ngunit malaki ang sahod at kailangan ko iyon para sa pamilya ko. Lalo na at karamihan ng daanan ay makipot, madulas, at napapalibutan ng makakapal na puno ng nyog at matatandang punong kahoy. Ngunit noong araw na iyon, may kakaibang bigat sa hangin. Parang may nakabuntot na anino mula pa sa pag-alis ko sa bayan. Habang paakyat ako sa daan papuntang sityo Talipusngo, napansin kong halos walang ibon na lumilipad sa paligid. Kahit ang mga unggoy na madalas kong nakikita sa itaas ng mga puno ay tila naglaho. Ang katahimikan ay hindi normal. Ang hangin ay sobrang lamig kahit tirik ang araw. May pakiramdam akong may nagmamasid, ngunit wala akong makitang tao o kahit hayop. Napalunok ako, Boss Pao, ngunit nagpatuloy lang sa paglalakad. Pagsapit ng hapon, pababa na sana ako mula sa bundok nang makarinig ako ng isang tunog mula sa kagubatan. Isang mahinang pagaspas, mabigat, mababa at mabagal. Hindi tulad ng pakpak ng kahit anong ibon sa Mindoro. Alam ko agad na hindi iyon kalabaw, hindi usa at hindi paniki.
Ang tunog ay parang may napakalaking pakpak na humahampas sa hangin sa pagitan ng makakapal na puno. Hindi ko na iyon pinansin lalo't malayo pa ang lalakarin ko. Ngunit habang tumatagal Buspaw, mas lalo itong lumalapit. Dahan-dahang sumusunod, tila nakikiramdam sa bawat hakbang ko. Habang palubog ang araw, lalo akong nagmadali. At doon na nagsimula Buspaw ang sunod-sunod na kababalaghan. Sa isang bahagi ng daan, nakita ko ang ilang patay na manok at 2 kambing na punit-punit ang katawan. Walang gahasang pagkakapatay, kundi malinis na pagkakasipsip ng laman. Wala ring dugo sa lupa, parang sinimot hanggang huling patak. Ang mga balat nito ay nakaladlad na parang nilamutak ng napakalaking pangil. Hindi ko maipaliwanag Buspaw ang aking kaba at dama ko na hindi iyon gawa ng normal na mabangis na hayop. Nang ipagpatuloy ko ang paglalakad, may narinig akong kaluskos sa itaas. Napalakas ang pagaspas, mas mabilis, mas malakas at mas malinaw. Nang tumingala ako, ay may aninong dumaan sa pagitan ng mga puno. Mahaba ang pakpak, mas mahaba kaysa sa kahit anong ibong nakita ko sa buong buhay ko. At ang katawan nito ay tila sinlaki ng 2 tao. Dumaan itong mabilis at naglaho sa likod ng mga punong kawayan. Muling tumahimik ang paligid. Pagdating ko sa mas makipot na bahagi ng daan, malapit sa may taluktok ng talipanan, doon ko unang nasilayan ng malinaw ang nilalang. Tumigil ang hangin, at maging ang mga dahon ng puno ay hindi gumalaw. Ang lupa ay tila kumapit sa mga paa ko para hindi ako makatakbo. Sa itaas ng isang tuyong sanga ay may nakaupo. Isang napakalaking nilalang na maitim ang buong katawan, balot ng malalapot na balahibo. Mahaba ang mga kuko at ang ulo ay nakayuko na parang sinusuri ako. Ang mga mata nito ay may kislap na kulay pula at kumikislap sa dilim. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang pakpak nito. Habang nakatiklop ay halos kasing lapad ko na. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito umupo sa sanga nang hindi ito nababali. Nakatayo ako roon na parang estatwa. Hindi alam kung tatakbo o magdadasal. Ngunit bago ako makagalaw, ay dahan-dahan itong nagbukas ng pakpak. Sa sandaling iyon, Buspaw, ramdam ko ang hangin na tumama sa mukha ko. Malamig iyon, mabigat, at amoy bulok na dugo. Tumalon ito mula sa sanga at lumipad pataas. Umiikot sa itaas ko ng ilang segundo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit pakiramdam ko ay sinusukat niya ako kung mahina ba ako at sapat na para kainin. Nang muling bumalik ang katahimikan, ay doon ako nakatakbo. Patakbo ako pababa ng bundok. Halos madapa sa bawat bato at punso. Ngunit naririnig ko ang pagaspas sa itaas, sumasabay sa bawat hakbang ko. Hindi ko makita ng buo, ngunit alam kong nasa itaas siya. Nakamasid, nag-aabang ng tamang oras. Hindi ito lumalapit, ngunit hindi rin lumalayo. Pagdating ko sa may malapit na bahagi ng Tamaraw Falls, huminto ang tunog ng pakpak. Huminga ako ng malalim at halos mapahiga sa lupa sa sobrang pagod. Ngunit biglang may narinig akong tunog mula sa ilalim ng falls. Hindi tunog ng tubig, kundi tunog ng pagkaladkad. Nang sumilip ako sa pagitan ng mga bato, ay may nakita akong katawan ng usa na iniwan lang. Punit-punit
at halos wala ng laman. Doon ko lalong napatunayan na ang nilalang na sumusunod sa akin ay hindi nagbibiro. Habang nagpapatuloy ako sa pagtakbo pa uwi, nagsimulang dumilim ang paligid at tanging buwan lamang ang nagbibigay ng liwanag sa mas maraming bahagi ng daan. Ngunit habang papalapit ako sa barangay, ay may isang huling pangyayari na tumatak sa akin. Paglingon ko sa dulo ng daan, nakita ko muli ang wakwak. Nakadapo sa isang malaking puno. Tahimik lang, hindi gumagalaw at nakatingin lang sa akin. Hindi ito lumipad. Ngunit ang presensya nito, Boss Pao, ay tila sumusubaybay hanggang huling hakbang ko papasok ng barangay. At nang maramdaman nitong may mga tao na sa paligid, dahan-dahan nitong ibinuka ang pakpak at lumipad palayo. Naglaho sa dilim ng kabundukan ng Mindoro na parang hindi kailanman naroroon. Simula noon, Boss Pao, nagbago ang buhay ko. Hindi na ako naglalakad mag-isa sa bundok. Hindi na rin ako pumapasok sa kahit anong masukal na lugar sa hapon kapag naririnig ko ang pagaspas ng pakpak sa gabi. Napapasara ako ng bintana at napapailaw ng bahay dahil alam kong hindi alamat ang wakwak. Totoo siya, Boss Pao. At kung sino man ang pinalad na makita ito ng malapitan, hindi na kailanman makakalimot sa bigat ng tingin ng nilalang na iyon. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Sebastian. At ngayong gabi ay ikikwento ko ang isa sa pinakamatinding karanasan ko sa lungsod ng Baguio. Matagal ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa mga kababalaghan sa La Parel White House, ang lumang mansyon sa Leonard Wood Road na itinayo noong panahon pa ng mga Amerikano at iniuugnay sa trahedya ng digmaan at ng mga nakalipas na henerasyon. Marami na akong napuntahan sa Baguio. Camp Jan, Teachers Camp, Diplomat Hotel, at Cannon Road, at saka Luwakan Road, nakilala sa lumulutang na babae. Ngunit ibang klase ang nangyari nang minsang nagpasya kong pasukin ang bahay na iyon lamang. Hindi ko alam kung bakit ko binaliwala ang mga babala. Ngunit sa gabing iyon ay may kung anong puwersang humila sa akin upang makita ang mga lihim na nakaipit sa loob ng puting bahay. Gabi na noon, Boss Pao, at ang lamig ng Baguio ay kakaiba na. Hindi yung normal na lamig na dulot lang ng panahon. Habang binabagtas ko ang Leonard Wood Road, napapansin ko na halos walang dumaraan. Ang mga puno ay tila nakatungo at ang ulap ay bumaba ng husto na para bang may gustong takpan. Ang La Parel House mula sa dikalayuan ay parang nakalutang at ang puting pintura nito ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang katahimikan. Yung katahimikang parang hinihiwa ang hangin. Paglapit ko sa bakod ay napansin kong malamig ang hangin. Ngunit mas malamig ang simoy sa mismong harap ng bahay. Para bang may manipis na kortina ng lamig na nakabalot dito. Sinipat ko ang paligid at sa itaas ng bintana ng ikalawang palapag ay may nakita akong aninong nakatayo. Hindi gumagalaw yun, Boss Pao, at hindi umaalis. Hindi ko makita ang muka pero naramdaman ko agad ang bigat ng presensya.
Akala ko ay baka imahinasyon ko lang, kaya tumalikod ako sandali. Ngunit nang tumingin ako muli, ay wala na ang anino. Sa halip, may bahagyang bukas ng kurtina na para bang may sumilip mula roon. Sa bawat hakbang ko papunta sa pintuan, lumalalim ang tibok ng dibdib ko. Ang kahoy na sahig ng porch ay may tunog na parang pag-ungol ng matandang puno. Habang nasa harap ako ng pintuan, ay ramdam kong may malamig na nakadampi sa batok ko. Parang paghinga ng taong nakatayo sa likod ko. Pagharap ko, Buspaw, ay wala namang tao. Kaya marahan kong binuksan ang pintuan. Pagpasok ko sa loob, agad kong naamoy ang halimuyak ng lumang kahoy. Nabasa at alikabok na parang matagal nang hindi nalilinisan. Ang loob ng bahay ay madilim, kahit may buwan sa labas. Ang ilang bahagi lang ang tinatamaan ng liwanag mula sa mga bintana. Sa dingding ay nakahanay ang malalaking lumang larawan ng pamilya Laparel. Seryoso ang mga muka, mahahabang tingin at parang sinusundan ka kahit saang direksyon ka pumunta. Sa sahig ng sala ay may manipis na patong ng alikabok maliban sa isang bahagi. May bakas ng paa na maliit, basa at humahantong papasok sa loob ng kusina. Habang naglalakad ako sa pasilyo, naririnig ko ang mahinang paggalaw ng kahoy sa itaas. Pero wala namang dapat na tao roon. Sa sulok ng mata ko ay may dumadaan na anino. Hindi yun malinaw, Buspaw. Hindi yun tao. Hindi rin hayop. Isang manipis na anino na tila sumusunod pero hindi lumalapit. Pinakiramdaman ko ang paligid at naramdaman ko na may nakamasid. Nagsimulang tumindi ang lamig sa loob at parang lumalapit ang bawat paghinga ko sa isang presensyang hindi ko naman nakikita. Pumasok ako sa kusina. Sa mesa ay may lumang lampang basag ang salamin. Ang sahig ay may patak ng tubig na parang tumulo mula sa kisame. Ngunit nang tignan ko ang itaas, ay tuyo naman ang kahoy. Ang patak ay nagkokolekta sa isang mahabang linya patungo sa pinto ng likuran. Muli kong napansin ang mga yapak ng tubig. Pare-pareho ang laki, parang sa bata. Ngunit ang kakaiba, Buspaw, ay hindi papunta sa labas ang yapak, kundi papunta sa loob ng bahay. Narinig ko bigla ang paglalapat ng isang pinto sa itaas. Mabagal ngunit malinaw. Hindi ko alam kung bakit nagpasya akong umakyat, pero parang hinihila ako ng isang puwersa. Sa bawat tapak ko sa hagdan ay may naririnig akong mahinang paghinga. Hindi yun malakas, Buspaw, pero malalim. Parang paghinga ng taong pagod o umiiyak. Pagdating ko sa ikalawang palapag, naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. Ang pasilyo ay mahaba, makitid at tahimik. Ang mga pintuan sa magkabilang panig ay sarado. Ngunit sa kanan ay may isang pinto na bahagyang nakabukas at may ilaw mula sa loob kahit walang kuryente ang bahay. Sa ilalim ng pinto ay may dumadaloy na malamig na simoy na parang humihigop ng init mula sa katawan ko. Lumapit ako, Buspaw. Nang hawakan ko ang doorknob ay sobrang lamig nito. Parang hawak ko ang metal na nakababad sa yelo. Marahan kong itinulak ang pinto at pagpasok ko ay bumungad sa akin ang isang lumang kwarto na may malinis na kama, puting kumot
at isang rocking chair sa tabi ng bintana. At doon ko napansin, Boss Pao, na gumagalaw ang rocking chair ng dahan-dahan. Parang may nakaupo. Hindi yun mabilis, hindi pa bigla-bigla, kundi mabagal, tuloy-tuloy at parang sumusunod sa ritmo ng paghinga ng isang nilalang na wala sa aking paningin. Sa salamin sa tabi ng kama ay may nakasulat na tila marka ng daliri. Hindi yun salita, hindi hugis. Para bang puno ng galit at takot ang paggasgas ng daliri sa salamin. Hindi ko alam kung lakas ng loob o katangahan, pero lumapit ako. Sa mismong sandaling idinikit ko ang mukha ko para tignan ng mas malinaw, ay biglang nagkaroon ng bakas ng kamay mula sa loob ng salamin. Hindi ko nakita kung paano ito lumitaw, pero nakita ko ang imahe nito. Isang payat, mahaba ang daliri, at malamig ang kulay. Sa isang iglap, Boss Pao, ay may parang sumingit na anino sa likod ko sa salamin. Mabilis iyon, parang dumaan. Nang lingunin ko ay wala naman, pero nang bumalik ang mga mata ko sa salamin, ang kamay ay naroon pa rin, parang kumakapit mula sa kabilang dimensyon. Naglakad na ako paatras, pero bago ko pa mabuksan ang pinto, ay biglang tumigil ang rocking chair. Tumigil ng biglaan, na para bang may humawak dito. Dito ko naramdaman ang presensya, hindi isa, kundi marami. Para bang masikip ang kwarto sa dami ng espiritong nakapalibot sa akin. Hindi sila nagpapakita, Boss Pao, pero ramdam ko ang malamig nilang pagdikit sa balat. May dumaan sa likuran ko, may humawak sa balikat ko, at nang buksan ko ang pinto para tumakbo, ay biglang may kumakaluskos sa kisame, at ang sahig ay parang nilalakaran ng maraming paa. Nang makarating ako sa baba, ay bigla kong narinig ang tunog ng piano sa sala. Isang mabagal na tugtog na parang lalabay na binabanggit sa mga kwento ng mga naninirahan noon. Ngunit ang piano ay hindi dapat tumutugtog, at lalo itong tumindi nang mula sa itaas ay may marahang paglakad pababa. Parang isang babae na nakadamit mahaba. Mabagal ang paglakad ng Boss Pao, ngunit hindi ko marinig ang hakbang niya. Ang naririnig ko lamang ay paggalaw ng kahoy. Dali-dali akong tumakbo palabas, pero nang ilagay ko ang kamay ko sa doorknob ng front door, ay may biglang malamig na kamay na humawak sa pulso ko mula sa likuran ko. Hindi ko makita kung sino, hindi ko marinig kung saan galing, pero ramdam ko ang higpit nito. Hindi ito basta malamig, kundi parang isang hukay ang humawak sa akin. Naramdaman ko ang pagtusok ng lamig hanggang buto. Sa sobrang takot ko, Boss Pao, pilit kong kinalas ang braso ko hanggang sa bumitaw ang kamay. Nabuksan ko ang pinto at tumakbo palabas ng bahay. Sa sandaling nakalabas ako sa bakuran, hindi ako lumingon agad. Ngunit nang huminto ako sa kalsada at nagbigay ng isang hininga, doon ko binalikan ng tingin ang Laparel House. Sa bintana ng ikalawang palapag, Boss Pao, ay may isang babaeng nakatayo. Puting-puti, mahaba ang buhok, nakayuko ang ulo at nakalapat ang dalawang kamay sa salamin. Unti-unti siyang tumingala, Boss Pao, ngunit wala siyang muka. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Isa lamang siyang blangkong anyo ng galit, lungkot at paghihiganti. Nang tuluyan akong makalayo,
ay ramdam ko pa rin ang kamay na humawak sa pulso ko. Parang nakaimprinta sa balat ko. At hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang gabing iyon, naririnig ko pa rin ang lumang piano sa sala, ang pag-ugoy ng rocking chair, at ang mga yapak ng batang hindi ko nakita kailanman. Isang magandang gabi, Buspaw. Itago mo na lang ako sa pangalang Rafael. At ngayong gabing ito ay ikikwento ko ang isang hindi ko malilimutan na pangyayaring tumatak sa akin at nagbukas ng pinto sa isang mundo na mas madilim pa kaysa sa mga alamat ng syudad. Lahat ng ito ay nangyari sa mismong Balete Drive sa New Manila, Quezon City. Isang lugar na matagal nang tinitingala ng mga kwentong kababalaghan, lalo na ang tungkol sa nakakatakot na presensya ng babaeng nakaputi. Nagsimula ito isang gabing halos sumasayaw ang ulan sa bawat kanto ng E. Rodriguez Avenue. At ang buong kalye ay tila binabalot ng usok at hamog na nagmumula sa malamig na hangin. Ako ay pauwi mula sa isang mahabang overtime sa may bandang Cubao. At dahil sa sira ang ilang kalsada roon, napilitan akong idaan ang sasakyan ko sa mismong Balete Drive. Kahit alam ko ang mga kwento, hindi ko inakalang ako mismo ang makakasaksi sa tunay na nilalang na matagal nang ginagalang at kinatatakutan ng marami. Pagpasok ko pa lamang sa kanto ng papuntang Balete Drive, ramdam ko na agad ang biglaan at kakaibang lamig. Ang mga balete sa magkabilang gilid ay tila yumuyuko. Ang mga ugat at sanga ay parang mga galamay ng nilalang na nais humawak ng kung sino-sino mang dumaraan. Ang ilaw ng mga poste ay nagsisimulang manghina habang mas lumalalim ako sa kalsada. Parang may pumipigil sa kislap ng ilaw. Isang enerhiyang hindi galing sa mundo ng mga buhay. Habang umuusad ako, Buspaw, napansin kong unti-unting bumabagal ang makina ng sasakyan ko kahit nasa tamang tapak ang silinyador. Lalong lumalamig ang hangin sa loob ng kotse at ang mga bintana ay bahagyang nagkakaroon ng hamog kahit sarado ang aircon. Sa gitna ng katahimikan ay mararamdaman ang bigat ng presensyang umiikot sa paligid. Para bang may mga matang nakamasid mula sa bawat puno, bawat anino, bawat piraso ng kalsadang tinatahak ko. Sa bandang 11th Street, doon ko unang napansin ang isang puting aninong nakatayo sa gilid ng kalsada. Hindi siya gumagalaw, Buspaw. Ngunit ang kanyang mahaba at maluwang na damit ay tila lumulutang sa hangin kahit halos wala ng ambon. Dahan-dahan akong lumapit habang umaandar ang sasakyan at napagtanto kong isa siyang babae. Nakayuko, mahaba ang buhok at walang bakas ng kulay, kundi maputing maputi. Halos kumikinang sa dilim. Pilit kong iniwasan ang tignan siya ng diretsyo. Pero ramdam ko na ang bawat hibla ng buhok ko ay nagtatayuan sa tindi ng presensyang ibinubuga niya. Pagdating ko sa tapat niya, bigla siyang nawala. Parang kinain ng dilim. Pero ilang saglit lang ay ramdam kong may tumabi sa kanan kong upuan. Isang malamig na bigat, hindi ko man makita pero malinaw na malinaw ang presensya.
Ang salamin sa gilid ay nagkaroon ng maliliit na bakas ng basa. Para bang may humihinga ng malalim sa mismong tabi ko. Ang buong kotse ay parang lumulubog sa isang mundong hindi ko na kontrolado. Patuloy ako nagmaneho, Boss Pao. Pilit na hindi tinitignan ang kahit anong aninong maaaring sumulpot sa paligid. Pero sa rearview mirror ay napansin kong may naghahabol na puting liwanag sa likuran ko. Mabilis iyon, parang lumulutang. Paunti-unting lumalapit, tumitindi hanggang sa maramdaman ko ang pagninig ng sasakyan. Hindi ko na alam kung takot ba o lamig ang gumagapang sa balat ko. Nang muling tumingin ako ay nawala na ang liwanag. Pero sa mismong salamin ng rearview ay may bakas ng kamay. Manipis, mahaba ang daliri. Malamig na parang nagyayelong hamog. Pagdating ko sa gitna ng Balete Drive, doon nagsimula ang pinakamatinding pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Ang mga puno ay tila humahaba, lumalawak at bumabaluktot na parabang pinipigilan akong lumabas sa lugar. Ang mga ugat ng puno ay parang kumikilos sa lupa, gumagapang, humahaplos sa gilid ng kalsada. Ang hangin ay pumipito ng mahinang tunog na parang iyak, parang tinig na humihingi ng saklolo. At sa mismong kalsada, Boss Pao, ilang metro sa unahan ko ay muling lumitaw ang babaeng nakaputi. Hindi na siya nakatabi sa kalsada ngayon. Nakatayo siya sa gitna, nakaharap sa akin. Ang kanyang buhok ay nakalugay, mahaba, umaabot hanggang sa lupa. Ang kanyang damit ay bahagyang nakalaylay, basa at parabang may bakas ng putik at dugo. Ang kanyang ulo ay unti-unting tumataas. At kahit hindi ko makita ng buo ang kanyang muka, dahil sa buhok, ramdam ko ang titig niya. Isang titig na nanunuot sa kaluluwa. Parang may hinahanap, parang may isinasamo. Hindi ko alam, Boss Pao, kung bakit hindi ko magawang umatras. Para bang nakabaon ang gulong sa sahig. Parang natigil ang oras. Sa paligid ay nagsimulang kumilos ang mga anino. Hindi mga tao yon, kundi mga hugis na sumasayaw sa gilid ng dilim. Umiikot sa akin at parabang pumapaligid sila sa sasakyan. Ang mga balete ay nag-iingay ng sabay-sabay. At ang bawat sanga ay kumakaluskos na parang may libu-libong kamay na humihila sa hangin. Nang maramdaman kong may malamig na hangin na dumadampi sa batok ko mula sa likuran ko, ay doon ako napakapit sa manibela. Ang boses na parang nagmumula sa sahig ng sasakyan ay umuungol. Mahina ngunit malinaw. At ang presensyang nasa loob kanina ay muling umupo sa tabi ko. At ang salamin ay unti-unting nagkakaroon ng marka ng kamay. Mula sa loob, hindi mula sa labas. Sa huling lakas ng loob ko, Boss Pao, ay pinihit ko ng madiin ang susi. Kumadyot ang makina. Umuga ang sasakyan at sa isang iglap ay nagliwanag ang ilaw at bigla kong naramdaman ang pagbitaw ng mga aninong pumipigil. Umabante ang kotse. Mabilis, halos sumisingit sa gitna ng makapal na dilim. Sa salamin ay nakita kong nakatayo ang babae. Hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang buhok ay sumasabay sa hangin na parang humahabol pa rin. Paglabas ko sa kalsada, pagdating sa may Aurora Boulevard,
biglang nagbalik ang init. Tumino ang makina. Parang walang nangyari. Pero sa upuang katabi ko, naiwan ng isang marka. Basa, malamig, hugis ng isang taong nakaupo. Mga ka-horror ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na ka-horror. Maraming salamat.